Ngayon naman ay nasa Colossians chapter 4 verse 2 to 6 tayo. Ang ating lesson 1 ng chapter 4 is faith in motion. Ang akin bang pananampalataya ay passive or active? Ang akin bang pananampalataya lumalakas, sumisigla, or mahina or stagnant ang aking pananampalataya? Maraming mga Kristiyano na naging stagnant ang kanilang pananampalataya. Hindi na sila nag-grow. Ano bang mga dahilan bakit hindi na nag-grow ang pananampalataya ng maraming mga mananampalataya? Sa verses 2 to 6, itinuro mismo ni Apostle Paul ang tatlong aspeto ng active faith. At ano nga ba ang tatlong aspeto na ito? Tandaan ninyo, alam kong pinapractice na ng marami ang tatlong aspeto na ito, pero kailangan lalo pang tayong lumago rito, lalo pa tayo sanang lumalim sa tatlong aspeto na ito. Ano ito? Number 1, prayer. Kung babalikan natin ang ministry ng ating Panginoong Hesus sa Gospels, mababasa natin na napakahalaga ng prayer. Ang ating Panginoong Hesus ay idinivote niya ang kanyang sarili sa pananalangin. In Mark chapter 1, ang sabi ng Bible, na madaling araw pa lamang ay pumupunta na ang ating Panginoong Hesus sa solitary place para makipag-usap sa God the Father. At itinuro niya rin sa mga disciples ang kahalagahan ng pananalangin. In the book of Acts, bago na ipanganak ang church, bago ang outpouring ng Holy Spirit in Acts chapter 1 and chapter 2, mababasa natin na ang 120 disciples ay nananalangin. For 10 days, sila'y nagpe-pray, sama-sama silang nananalangin. Pero hindi doon nag-end. Mababasa natin sa mga sumusunod na mga chapters na tuloy-tuloy ang pananalangin ng mga mananampalataya. Kaya nga, kung gusto natin na mag-grow ang ating pananampalataya sa Diyos, kailangang lalong lumalim ang ating prayer life. Verse 2 to 4 ng Colossians chapter 4. Devote yourselves to prayer. Ang unang phrase na tinukoy ni Apostle Paul diyan, na i-devote natin ang ating sarili sa prayer. Kapag sinabi nating devote, it means ito ay steadfast. Ito ay persistent. Ito ay constant. Na kung saan na ang isang mananampalataya, ang kanyang pananalangin ay hindi occasional, kundi nandoon ang kanyang discipline sa pananalangin. Si Apostle Paul, sinabi niya rito, devote yourselves to prayer. Tinuturuan niya ang mga mananampalataya na kailangan na huwag nilang kalilimutan ang kahalagahan ng prayer. E tandaan natin, ang Colossian church, ang mga Colossian believers ay nag-grow talaga sila. Ilang buwan pa lamang sila pero grabe ang kanilang spiritual growth. At pinaalalahanan sila ng Apostle Paul para hindi sila mag-stagnate, para tuloy-tuloy ang kanilang spiritual growth, kailangan ang kanilang prayer life ay ma-establish. Kaya nga, nung sinabi ni Apostle Paul ang salitang devote, literal niyang tinuturo sa kanila na kailangan ang discipline. Kailangan ang discipline sa pananalangin. Kailangan na ang mga mananampalataya, intentional talaga sila. Actually, hindi naman sinabi ni Apostle Paul dyan na mag-pray kayo pag feeling ninyo na mag-pray. No. Ang prayer, kaya nga sinabing devote dyan, anuman yung sitwasyon, anuman ang pakiramdam mo, feel mo man o hindi na mag-pray, kailangan mong mag-pray. Nung sinabi ng mga disciples, Lord, turuan mo kami manalangin. Anong sinabi ng Panginoon? Hindi sinabi ng Lord, if you pray. Ang sinabi ng Panginoon, when you pray. Anong ibig sabihin? Bakit niya sinabing when you pray? Kailangan nating mag-pray. Lahat ng mga mananampalataya, kailangan mag-pray. Hindi lang yung pag-feel ko mag-pray. Pag hindi ko feel mag-pray, huwag ako mag-pray. Pag pagod ako, huwag ako mag-pray. Hindi, ang sabi ng Lord, when you pray. Kaya mahalaga ang discipline lahat ng mga mananampalataya na i-devote natin ang ating sarili sa pananalangin.
Then sumunod, ang sinabi niya rito is being watchful. Yung salitang watchful or pagiging mapagbantay, ang image nito ay ang isang taong tagapagbantay sa gabi na hindi siya matutulog dahil anytime mayroong kaaway na pumasok. Actually, maganda ang pagkagamit niya sa Tagalog. Ganito ang ginamit niya sa Tagalog: magpakasigasig kayo sa pananalangin ng may pasasalamat, at habang nananalangin kayo, ingatan ninyo ang pag-iisip ninyo. Bakit sinabi ito ni Apostle Paul na mag-ingat kayo, or sa inyong pagpe-pray, kailangan mabantayan ang isip? Dahil madalas pag nagpe-pray tayo, ang ating isipan lumilipad. Ilan sa inyo nakaka-experience doon pag nagpe-pray kung ano-ano ang kanyang nasa isip? Pakitaas ang kamay. Nadidistract tayo. Alam nyo ba, yun ang way ng kaaway para hindi na tayo magpatuloy sa pananalangin? Kapag nawala na yung isip natin doon sa pananalangin, ang nangyayari, humihinto na tayo, at dahil distracted na tayo, hindi na tayo talaga nakafocus sa pananalangin. Tandaan ninyo, nung sinabi niya mismo na maging watchful tayo, ang battleground talaga dyan, walang iba kundi ang ating mind. Yan ang inaatake ng kaaway para tumigil ka sa pananalangin. Dahil kapag hindi ka nagbantay sa iyong isipan, nagbabato siya ng pag-aalinlangan. Magiging distracted ka. Kaya nga maraming mga Kristiyano, habang nagpe-pray sila, biglang ipinaalala ng kaaway sa kanila na yung problema, yung pinagdaraanan, yung nakakainis na tao, yung ginawa sa kanya. So nawawala na siya sa kanyang focus. Kapag hindi tayo nagbantay sa ating isipan, ang nangyayari diyan, nagiging selfish tayo. Ang nagiging focus na natin, dahil syempre na-distract na tayo kung ano-ano nang itinanim ng kaaway, mali na ang laman ng ating pananalangin. Nagiging makasarili na tayo. Hindi na natin ipinagpe-pray kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ang sabi ng Lord sa Matthew chapter 26 verse 41, watch and pray. Maging mapagbantay kayo't manalangin upang hindi kayo mahulog sa mga tukso. Ginamit niya roon ang salitang watch. The same word na ginamit ni Apostle Paul na watch sa chapter 4 verse 2. Kaya nga kapag hindi tayo nagbantay, mahuhulog tayo sa temptation. Anong temptation na yon? Magiging makasarili tayo, mag-aalinlangan tayo sa magagawa ng Panginoon. Balik natin sa English sa verse 2. Sumunod diyan na sinabi niya is the word thankful. Sa ating pananalangin, ganito. Okay, dinivote na natin ang sarili natin sa pananalangin. Nagbantay na tayo sa ating isipan. Sabi ng Apostle Paul, part talaga ng prayer ay ang pasasalamat. Hindi mo pwedeng ihiwalay sa prayer ang pasasalamat. Kasi habang nagiging mapagpasalamat ka sa Diyos, lalo kang nailalapit sa Panginoon at lalo kang natututong magtiwala sa Panginoon. Dahil naaalala mo ang lahat ng mga ginawa ng Diyos at mga gagawin pa ng Diyos. Ang pasasalamat ay hindi lamang sa mga answered prayers, kundi maging sa mga panalangin na hindi tinugon ng Diyos. Yun ang pasasalamat. Ngayon, bakit binanggit pa ni Apostle Paul ang pasasalamat? Ano ba ang sitwasyon ni Apostle Paul? Nung sinulat niya ang book na ito, nasa kulungan si Apostle Paul. How come na magpasalamat si Apostle Paul? Kung tutuusin ninyo, dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, dahil sa kanyang pangangaral, siya ay naikulong. So maaaring magkaroon siya ng doubt. Maaaring siya ay magreklamo sa kanyang pananalangin sa Panginoon. Maaaring hindi na siya magpasalamat sa Diyos, pero tingnan ninyo, maliwanag diyan, yung nasa loob ng kulungan, siya ngayon ang nagtuturo sa mga kapatid na nasa labas na kailangan na tuloy-tuloy na mag-grow ang kanilang pananampalataya, at para mag-grow ang kanilang pananampalataya, kailangan lumalim at sumigla at lumakas ang kanilang prayer life. At sa kanilang pananalangin na kailangan bantayan nila ang kanilang isipan upang hindi sila mag-alinlangan sa Diyos, upang hindi sila maging reklamador, bagkus magiging mapagpasalamat sila sa Panginoon. Verse 3.
ng chapter 4. And pray for us. Napansin ninyo, sa verse 2, ginamit ni Apostle Paul ang salitang pray. Verse 3, another word for pray. Ipinapakita niya rito ang kahalagahan ng pananalangin. Ngayon, kung papansinin natin, sa verse 3, ipinapakita rito ang kahalagahan ng partnership. Na ang pananalangin, hindi lang basta't ikaw ay prayerful, kundi bawat mananampalataya, kailangan matuto na magpanalanginan sa isa't isa. Hindi sinabi ng Apostle Paul, hindi ko na kailangan ng inyong prayer kasi prayerful ako. Ang kanyang request, ipanalangin ninyo kami. Diyan na dapat ang lahat ng mga mananampalataya ay involved sa pananalangin. Hindi lang prayer of petition, hindi lang mga prayer request, but intercessory prayer. Kasi ang verse 3, it's all about intercessory prayer. Kapag sinabi nating intercessory prayer, tayo ay namamagitan. Ipinapanalangin natin ang iba. At tinuruan ni Apostle Paul ang mga mananampalataya na hindi lang hanggang sila sa prayer of petition or prayer request na, Lord, hinihingi ko to, Lord, hinihingi ko ito. Hindi po pinagbabawal ng salita ng Diyos ang panalangin ng paghingi sa Panginoon. Itinuro ng Panginoon na humiling tayo, humingi tayo sa Kanya. Pero wag rin nating kalilimutan ang kahalagahan ng intercessory prayer. Na ipanalangin natin ang ating kapwa. Ipanalangin natin ang mga kapwa mananampalataya. Lalo na ang mga nangangaral ng salita ng Diyos, ang mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Ang church ay dapat ipanalangin. Huwag tayong maging makasarili. Amen po ba? Ngayon, tignan nyo kasunod. Sabi niya, and pray for us that God may open a door for our message. Specific yung prayer. Kasi madalas pag nagpe-pray tayo, napaka-general ng ating panalangin. Lord, bless mo si ganito. Lord, bless mo si ganito. Tinuruan ni Apostle Paul kung paano maging specific sa pananalangin. Nung sinabi niyang ipanalangin niyo rin kami, ang kanyang hinihiling na magbukas ang Diyos ng pintuan ng opportunity para maipangaral ang salita ng Diyos. So maliwanag dyan na ang nagbubukas lang ng opportunity ay walang iba kundi ang Diyos. Ngayon, bakit yan ang sinabi ni Apostle Paul na ipanalangin? Babalik ulit tayo. Nasaan siya? Nasa kulungan. Hindi ba pwedeng ang prayer na lang ay ganito? Panalangin niyo ako na makalabas na ako sa kulungan ito para makapag-preach na ako na malaya, right? Para makapunta ako sa iba't ibang mga lugar at may pag-pray ko yung mga kapatid. Pero hindi yun ang sinabi ni Apostle Paul, na alam niya na dahil sa kanyang pangangaral ng salita ng Diyos, siya ay pinersecute at siya ay ikinulong. Merong purpose ang Lord kung bakit nasa kulungan siya. Bagaman nasa kulungan siya, hindi maikukulong ang salita ng Diyos. Kaya nga sinabi niyang, ipanalangin niyo kami na magbukas ang Diyos ng opportunity para sa message na ito. Tandaan ninyo, in Acts chapter 16, nung nakulong si Apostle Paul dahil sa kanyang pangangaral ng salita ng Diyos, mayroong na-save. Ang jail guard na-save. At ang kanyang buong sambahayan ay naligtas. So merong purpose kung bakit siya dinala ng Panginoon sa place na yon. Hindi nanisi si Apostle Paul. Hindi niya sinabing, Lord, naging faithful naman po ako. Bakit nyo inalaw na kami ni Silas ay mabilanggo? Bagkus ang sabi mismo ng salita ng Panginoon, nang maghahating gabi na, anong ginawa nila ni Silas? Isipin niyo, nandun sila sa dungeon. At hindi lang basta sila nakakulong roon, nakapangaw pa ang kanilang mga paa. Nakakadena ang kanilang mga paa. Napakabaho ng lugar, napakapanghi, napakadilim ng lugar. Pero nung sinabi ng salita ng Diyos, nang maghahating gabi na, sila ay nanalangin at umawit. Masakit ang kanilang katawan dahil binugbog sila, pinagpapalo sila. Pero pinili nila na tumawag sa Panginoon. Merong purpose ang Lord. At ang sabi ng Bible, sa kanilang pananalangin at pag-awit, nakikinig ang mga kapwa nila bilanggo. At hindi lang yon, ang jail guard naligtas at ang kanyang buong sambahayan. Kaya ang prayer na Apostle Paul, hindi ipanalangin nyo kami para makalaya na kami.
kundi ang kanyang panalangin nyo kami na sana magbukas ang Diyos ng opportunity para sa kanyang message. Ang sabi niya rito, that we may proclaim the mystery of Christ. Ano nga ba ang mystery of Christ? Bakit siya mystery? Ibig ba sabihin nito, secret knowledge? No, it's not secret knowledge. Ang mystery sa Old Testament, ito ay nakatago. Pero, ano ang nangyari? Sa pamagitan ni Hesukristo, nahayag ito dahil ang katuparan ng propesiya ay si Hesukristo. At ano ba ang mystery? Na ang tagapagligtas ay walang iba kundi si Hesukristo. Na walang ibang magliligtas, walang ibang tutubos, kundi si Hesukristo lamang. Ano pa ba ang mystery? Ang mystery pang tinutukoy na Apostle Paul rito, na ang tagapagligtas ay hindi lamang sa mga Hudyo, hindi lang ang Hudyo ang ililigtas, kundi maging ang mga Hentil. So si Jesus Christ, ang Savior ng world, hindi lamang ng mga Jews, kundi maging ng mga Gentiles. Ano pa ang mystery na tinutukoy na Apostle Paul? Na si Hesukristo ay nasa mga mananampalataya. Siya ang hope of glory. That is the mystery na tinutukoy na Apostle Paul sa verse 3 ng chapter 4 ng Colossians. Kaya sinabi niya rito, for which I am in chains. Dahil sa kanyang pangangaral ng salita ng Panginoon, dahil sa kanyang pagpapahayag na si Jesucristo lamang tagapagligtas, siya ay pinersecute at siya ay ikinulong. Verse 4 ng chapter 4, pray that I may proclaim it clearly as I should. Pangatlong banggit niya sa word na prayer. Sinabi niyang pray. Sa verse 2, i-devote natin ang sarili natin sa prayer. Verse 3, tinuruan niya ang mga mananampalataya sa kahalagahan ng partnership sa pananalangin. At verse 4, ang kanyang sinabi ngayon na kung saan ipapanalangin sina Paul na sa kanilang pagtuturo, mai-communicate nila ang salita ng Diyos na nauunawaan ng mga tao. So hindi nakadepende si Apostle Paul sa husay, sa galing. Kung tutusin natin, aral si Apostle Paul. Siya ay pariseyo ng mga pariseyo. Siya ay nag-aral sa paanan ni Gamaliel. Pero nung sinabi ni Apostle Paul, sinabi ba niya na, mataas ang aking pinag-aralan, so no need na, huwag niyo nang pag-prayan. No. Ang sabi niya, ipanalangin niyo ako na may communicate ko ng maayos at nauunawaan ng mga tao ang mensahe. Ano ang point ni Paul? Hindi niya goal na ma-impress ang mga tao sa kanyang pagtuturo. Ang goal natin sa pagtuturo ng salita ng Diyos, ang goal natin sa pagpipreach natin ng salita ng Diyos, hindi para i-impress ang mga tao, kundi para i-communicate ang mabuting balita na nauunawaan ng lahat ng mga tao. Sumunod na phrase na sinabi ng Apostle Paul, as I should. Merong tinatawag na sense of obligation. Para sa kanya, kahit nasa kulungan siya, alam niya na tinawag siya para ipangaral at ituro ang salita ng Diyos. Saan mang lugar na dalhin siya ng Panginoon. Sa dungeon man, alam niya tinawag siya ng Diyos para ipangaral at ituro ang salita ng Diyos. Nung siya ay na house arrest, anong sinabi ng salita ng Diyos? In Acts chapter 28, marami mga tao pumupunta sa kanya sa bahay at tinuturuan niya sila ng salita ng Diyos. Meron siyang sense of obligation. Na dapat lahat ng mga mananampalataya ay meron ding sense of obligation. Lahat ng mga mananampalataya tinawag para ipangaral ang salita ng Diyos. Mark chapter 16. Na kailangan nating i-proclaim ang word ng Panginoon sa lahat ng mga tao. Mga kaibigan natin, mga mahal sa buhay natin, kapitbahay natin, katrabaho natin, kaklase natin. Kailangan nating ipangaral ang salita ng Diyos. Kaya nga, sa unang panalangin, kailangan maging mapagbantay tayo. Bantayan natin ang ating isipan kasi pag hindi naging mapagbantay, ano mangyayari? Magiging selfish tayo. At pag naging selfish tayo, hindi na natin ipapanalangin na, Lord, send me. Ang magiging laman ng prayer na natin, Lord, payamanin mo ako, dumami pera ko, lumaki business ko, at wala na sa kaisipan ang pangangaral
ng salita ng Diyos, wala na sa isipan ang mission ng Panginoon. Kaya ang verse 2 ay napakahalaga, yan ay foundation sa ating pananalangin. So ano ang principle nito? Faith thrives through prayer. Ikaw ay may pananampalataya, gusto mong lumakas, sumigla ang pananampalataya mo, then kailangan mong lumalim sa pananalangin. Ang faith at ang prayer ay inseparable. Hindi mo pwedeng mapaghiwalay ang prayer at ang pananampalataya. Kaya nga tinuturo mismo ng salita ng Diyos na kailangan na tayo ay manalangin. Nakita rin ng mga disciples ang kahalagahan ng prayer. Kaya nga sinabi nila, Lord, turuan mo kaming manalangin. Kasi sa prayer, ito ay una, communication natin dito sa Panginoon. Ito ay pagpapakita ng ating dependency sa Panginoon. Kaya kung nakadepende ka sa Panginoon, then magpe-pray ka. At dahil nakadepende ka sa Kanya at nagpe-pray ka, ito ay pagpapakita na nananampalataya ka sa Kanya. Alam nyo ba na kapag humihina ang inyong prayer life, humihina din ang inyong pananampalataya? Kaya nga ang unang aspeto ng ating pananampalataya para ito ay sumigla ay ang pananalangin. Kaya anong dapat natin gawin? Be intentional in daily prayer. Mahalaga na maunawaan natin ang prayer pero hindi doon lang. Kailangan mayroong application. Kasi kung priority para sa atin ang prayer, then magpe-pray tayo. Kung naniniwala tayo na mahalaga ang prayer, kailangan ng commitment natin or naroon ang commitment natin sa pananalangin. Hindi lang pag feel ko, doon ako magpe-pray. Babalik ulit tayo. Anong sitwasyon ni Apostle Paul? That time, nung tinuro niya sa mga mananampalataya na manalangin kayo. At maging mapagpasalamat kayo. At maging mapagbantay kayo. At ipanalangin nyo kami para may proclaim namin ang message na ito. Nasa kulungan siya. Kung tutuusin mo, kung nandoon siya sa kulungan, mas malaki ang posibilidad na siya ay madistract. Na siya ay mag-doubt. Na siya ay manghina. Pero hindi niya kinalimutan ang kahalagahan ng pananalangin. Tumawag siya sa makapangyarihan sa lahat. Walang iba kundi sa Diyos. Kaya sa lahat ng mga mananampalataya, dapat everyday, meron tayong nakaset na time para sa Panginoon. Maaaring sasabihin niyo sa akin, di po ba sinabi ng Bible, pray without ceasing? Yes. Ang pray without ceasing, anytime na tinatawag ka ng Panginoon na manalangin, magpe-pray ka. Halimbawa, nagmamaneho ka at nag-speak ang Lord sa iyo, meron siyang pinakitang tao sa iyo, ipag-pray mo yung tao. Pero yung sinasabi kong prayer devotion, yun yung sinasabi ng Apostle Paul sa verse 2, devote yourselves. Ibig sabihin, meron kang time. Mayroong nakaset na time para ikaw ay makipag-usap sa Diyos katulad ng ating Panginoong Hesus. Binanggit doon na madaling araw pa lamang nananalangin na ang ating Panginoong Hesus. Yun yung nakaset na time niya para sa Father. Yun yung kanyang devotion. Ikinumit niya na ang kanyang sarili na tuwing madaling araw, siya ay makikipag-usap sa God the Father. So ganun din dapat tayo. Pagkising pa lang natin, tayo ay magpe-pray na. At itinuro na sa atin kung ano pa ang ilan sa mga laman ng ating pananalangin. Huwag nating kalilimutan ang intercessory prayer. Ang tayo'y mamagitan ang ipanalangin natin ang iba. Kaya mga kapatid ko, in-encourage ko kayo na maging mapanalanginin. Pero hindi lamang hanggang dyan yan. Nung sinabi ko sa inyo, ang be intentional in daily prayer, eto mismo, alam na natin na sa laman ng ating pananalangin, nagiging mapagpasalamat tayo, ipinababantay natin sa Diyos ang ating isipan, ipinapanalangin natin ang church, ang mga leaders, sinasama natin sila sa panalangin. At hindi lang yon, mahalaga ang partnership. Pinagpe-pray ko kayo, pinagpe-pray nyo ako. At hindi lang yon, mahalaga ang corporate prayer. Dahil practice na noon pa man yan. Sa Acts chapter 2, ang 120 disciples ay sama-samang nananalangin. Acts chapter 1 and chapter 2. Then pagkatapos, nung mayroong na-save na 3,000, ang 3,000 ito
ay i-devote nila ang kanilang sarili, hindi lang sa pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi lang sa fellowship, hindi lang sa breaking of the bread, kundi ang sabi ng Bible, in prayer. Merong corporate prayer. Sama-sama ang 3,000 ito, sa bawat bahay, mayroong corporate prayer. Sama-sama ang lahat ng mga mananampalataya na nananalangin. And guess what? Very powerful ang church. Kahit matindi ang persecution. Ngayon, bakit mahina ang maraming mga churches ng Panginoon ngayon? Dahil ba mahina ang Diyos natin? Hindi. Omnipotent ang ating Diyos. Ang problema, ang mga mananampalataya, hindi nila i-devote ang kanilang sarili sa prayer. Kung prayerful man, puro sarili ang pinagpe-pray, at hindi pinapanalangin ang church, hindi pinapanalangin ang mga leaders, ang mga tagapagturo, ang mga nangangaral ng salita ng Diyos. Mahalaga na manalangin ang mga mananampalataya. Kailangan matutong lumuhod ang lahat ng mga mananampalataya. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Pangalawang aspeto, conduct. Paano tayo makitungo sa ating kapwa? Napansin ninyo ang pagkakasunod-sunod, nauuna ang ating relationship sa Diyos, then pagkatapos ang ating compassion sa kapwa mananampalataya, ngayon sa conduct, paano tayo makitungo sa mga unbelievers? Paano ang ating ugali sa mga hindi nanampalataya sa Panginoon? Verse 5, ganito ang kanyang sinabi, "Be wise in the way you act toward outsiders. Make the most of every opportunity." Tama na pinagpe-pray natin ang mga i-reach out natin. Pero hindi rin pwedeng maghiwalay ang ating pananampalataya sa ating ugali. Kung papaanong ang faith at ang prayer ay connected, then ganun din ang ating ugali hindi dapat nakahiwalay sa ating pananampalataya. Dahil kung ano ang ating pinaniniwalaan, yun din ang magre-reflect sa atin. Yun din ang nakikita sa ating ugali. Kaya nga tinuruan mismo ni Apostle Paul ang mga mananampalataya na maging wise sila sa pakikitungo sa mga outsiders, sa mga unbelievers. Sa papaanong paraan kapag sinabing be wise, tandaan ninyo, ang ginamit niyang wise rito, yung word of wisdom, ay Sophia. Ganito yan. Halimbawa, pine-persecute ka dahil sa iyong pagsunod sa Panginoon, dahil sa iyong pagre-reach out. Hindi ka nakikipag-away, gentle ka pa rin. Kalmado ka pa rin. Hindi ka nakikipagtalo, kalmado ka pa rin. Nakikita si Kristo sa buhay mo. Yun yung sinasabi ng salita ng Diyos na be wise in the way you act toward outsiders. Sa ating pamilya na hindi pa nanampalataya kay Kristo, nagiging wise ba tayo sa pakikitungo sa kanila? Paano natin sila mawiwin kapag nakikita nilang pangit pa rin ang ugali natin? Dapat tuloy-tuloy na umaayos. Hindi ko sinabing perfect na ang ugali natin. Kaya nga usapan rito, yung faith in motion. Tuloy-tuloy na nag-go-grow tayo. Nag-go-grow sa ating pananampalataya. Kasi madalas, nami-misinterpret natin yung salitang nag-grow ako sa faith. Yung kanya palang tinutukoy, gumagaling lang siya magsalita. Gumagaling lang pala siya nagturo. Kundi, pag sinabi natin nag-go-grow siya sa faith, lumalalim ang kanyang prayer life. Pangalawa, umaayos ang kanyang ugali. Sinabi ng ating Panginoong Hesus, kayo ang asin ng lupa. Kapag nawalan ng alat ang asin, ito'y itatapon at tatapak-tapakan. Ibig sabihin, nasira ang kanyang testimony. Ang asin that time, mababa ang quality, kaya nawawalan ng alat. Kaya ang gagawin na lang, itatapon at tatapak-tapakan. Ibig sabihin, sira ang testimony. So, paano tatanggapin ang message kapag ang messenger, sira ang testimony? Nawawalan ng alat. Kaya napakahalaga yung ating pakikitungo sa mga outsiders, sa mga katrabaho natin,
sa mga kaibigan natin, sa mga barkada natin, sa mga kaklase natin, sa kapitbahay natin. Maging wise tayo. Kasi nga, yung ating pag-uugali ay isang way ng ating pagre-reach out. Yun ang isa sa mga daan para ma-outreach natin ang mga taong ito. Kaya nga sinabi niya rito, make the most of every opportunity. Ito yung pagkakataon na makita ang magandang pag-uugali. Kaya nga nung sinabi ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 5, na kayo ay ilaw ng sanlibutan. Alam niyo ang sinabi niyang ilaw doon? Upang makita ang inyong mabubuting gawa. Ang ating action, ang ating conduct. Mahalaga talaga yon. Kaya mga kapatid ko, makikita na natin ngayon kung bakit napaka-epektibo ng Colossian Church. Kahit iilan pa lamang, kahit ilang buwan pa lamang sila, anong sinabi ng Apostle Paul? Na ang kanilang pananampalataya ay narinig sa iba't ibang mga lugar. Anong ibig sabihin doon? Ang kanilang prayer life, lumalim. Ang kanilang pag-uugali, umaayos, gumaganda ang kanilang ugali. So ano ang principle ng point number 2? Faith demonstrates in conduct. Ang pananampalataya ay pinapakita sa pamumuhay. Ang faith na walang conduct ay incomplete. Kasi, anong sabi mismo ng James chapter 2, verse 17? Ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Kaya hindi natin pwedeng paghiwalayin ang conduct sa pananampalataya. Nakikita ang saving faith sa ugali ng isang tao. Kasi ang ating conduct, nire-reflect nito ang ating faith. Ang ating pamumuhay, ang ating pakikitungo sa iba, maging ang ating mga desisyon, sinasalamin niyan ang ating pananampalataya. So kung naniniwala ka sa Diyos, halimbawa, naniniwala ka sa Diyos, then, dahil naniniwala ka sa Diyos, at ikaw ay nananampalataya kay Kristo, then magiging magiging matapat ka, magiging mapagpakumbaba ka mismo sa Diyos, sa harapan ng Diyos ka kusana, at maayos kang makitungo sa iyong kapwa. Ulitin ko, hindi ko sinasabi rito ang perfection. Hindi ko sinasabing perfect na tayo nung tayo nananampalataya kay Kristo. Yes, positionally, perfect ang holiness, pero meron tinatawag na practical holiness, usapan doon, spiritual maturity. Kaya meron positional holiness at meron tinatawag na practical holiness. Meron tayong tinatawag na justification, meron tayong tinatawag na sanctification. Ang point dito is sanctification, ang ating practical holiness. Kaya nga sa chapter 1, chapter 2, nakafocus sa positional holiness. Nakafocus siya sa ating justification. Chapter 3 and chapter 4, nakafocus ngayon sa ating sanctification. Sa ating ugali, sa ating lakad, bilang mga mananampalataya. Kaya ano dapat natin gawin? Live wisely in daily interactions. Maging mindful tayo sa ating pagkikipag-usap, sa ating pagpapakita ng ating ugali sa ating kapwa. Isipin natin, kung ito yung ipapakita kong ugali, makakatisod ba ako? Or yung tao, may lalapit ko sa Panginoon. Dito makikita na ang ating action ay napakahalaga. Nag-pray ka, then syempre maganda ang iyong action dapat. Nandun ang kindness, nandun ang respect. Hindi dapat mawala yan. Dahil tayo ay mga Kristiyano na. Sa mga katrabaho natin, sa pamilya natin, sa mga kaibigan natin, even sa mga strangers. Nakikita dapat sa atin ang magandang pag-uugali natin. Kaya mahalaga na maging intentional tayo sa ating relationship. Matuto tayong makinig sa ating kapwa. Matuto tayong tumulong sa ating kapwa. Tayo magbigay ng encouragement sa ating kapwa.
Gamitin natin ang lahat ng pagkakataon upang maraming mga taong makakilala kay Heso Kristo. Number 3 na aspeto, speech. Kanina, sa point number 1, prayer. Point number 2, ang ating conduct. Ang ating point number 3, ang ating pananalita. Hindi pwedeng maghiwalay ang conduct at ang speech. Bilang Kristiyano, connected ang ating conduct sa ating speech. Hindi mo naman pwedeng sabihin na mabuti akong tao, bastos lang ako magsalita. Kristiyano na tayo. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung ano nasa puso mo, yun ang lalabas sa bibig mo. Amen po ba? Hindi pwedeng maging inconsistent ang buhay natin at ang salita natin. Konektado yan. Verse 6 ng chapter 4, let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Tinuruan ni Apostle Paul ang mga mananampalataya, hindi lang basta't maganda ang ugali ninyo, hindi lang basta't maganda ang pakikitungo ninyo, kundi maging sa inyong pakikipag-usap, punong-puno ng grasya. Magkaroon ng asin ang inyong pananalita. Hindi matabang ang iyong salita. Dapat ang iyong salita nakakapag-encourage. Huwag sana tayong maging katulad ng mga Pariseyo. Napaka-judgmental nilang magsalita. And sa panahon natin ngayon, maraming mga Pariseyo ngayon. Napaka-judgmental. Tignan nyo ang mga religious people kung magsalita sila sa mga tao. Napaka-judgmental nila. Na dapat ang mga mananampalataya, hindi po maging judgmental ang mga mananampalataya. Kaya nga ang sabi ng Bible, let your conversation be always full of grace. Maging gentle tayo, maging kind tayo. Nakakapag-uplift ang ating mga pananalita. Nung ginamit niya ang salt ay nagpe-preserve. That time, dahil walang refrigerator, at pag sila ay pupunta sa malayong lugar, bubudburan nila ng asin ang karne para hindi mabilis mabulok. Sa atin naman, sa pamagitan ng ating pag-uugali, pine-preserve natin ang truth. Ibig sabihin, hindi sana bulok ang buhay natin, kaya hindi napapaniwala sa salita ng Diyos ang marami dahil nga yung salita natin at sa buhay natin, hindi tayo nagiging asin. Kaya maging sa ating pananalita, magkaroon sana ng asin. Magkaroon sana ng alat ang ating pananalita. Anong ibig sabihin ng alat? Ang asin ay nagpapauhaw pa yan eh. Kaya sana, sa ating mga pananalita, ang mga tao, nauuhaw sila kay Kristo. Nauuhawan nila si Christ. Pag naririnig nila ang ating pagsasalita, sa ating pagkikipag-usap, i-desire nila si Kristo. Yun ang ibig sabihin na magkaroon ng asin ang iyong pananalita. Na ang mga tao, lagi nilang i-desire ang mga sasabihin mo dahil ang sinasabi mo ay ang salita ng Panginoon. Nakakapag-encourage, na-uplift ang mga tao. At ang sabi ng salita ng Diyos, so that you may know how to answer everyone. Kung merong asin, may alat ang iyong salita, sabihin ko sa inyo, kahit anong accusation ng mga tao, magiging gentle ka pa rin. Kahit minsan galit yung mga tao na makipag-usap sa'yo, gentle ka pa rin. Kasi nga, may alat, may asin ang iyong pakikipag-usap. Yan ang isang way natin sa pag-win sa isang tao. Kasi madalas ang goal natin, pag merong gusto makipag-debate sa atin, ang gusto natin, manalo tayo sa debate. Hindi yun ang goal natin eh. Ang goal natin, ma-win natin yung tao. Kaya nga sa ating pagsasalita, huwag sana tayong maging below the belt. Kaya huwag natin gayahin ang mga hypocrite na ito. Na wala na silang ginawa kundi mang-insulto ng tao. Gayahin natin ang ating Panginoong Hesus. Hindi niya ginamit ang pang-iinsulto. Siya ay gracious. Kaya nga sinabi ng salita ng Diyos, full of grace and truth ang ating Panginoong Hesus. Punong-puno ng grasya at katotohanan dahil siya mismo
ang grasya at siya rin ang katotohanan. Dahil sa Titus chapter 2, siya ang tinutukoy na grace. Sa John chapter 14, siya ang truth. So ang ating Panginoong Jesus, siya ang grace, siya ang truth. Pag nagsalita tayo, gracious tayo, at katotohanan ang ating sinasabi. At huwag sana tayo mang-insulto ng ating kapwa. Kaya nga, ito ang effective communication sa lahat talaga eh. Yung maging gracious tayo at merong asin ang ating pananalita. Maging gentle, maging kalmado tayo. Kaya sa pagre-reach out natin, mga kapatid, maging gentle tayo. Huwag tayong palaaway. Maging gentle tayo. Ang goal natin hindi manalo sa argumento, ang goal natin, mawin natin yung tao, mailapit natin kay Christ. Ang siya'y manampalataya kay Kristo. Tandaan niyo ang verse 5 and 6, tinutukoy niya dyan mga outsiders na. Yung goal natin, bakit kailangan makita ang ating mabubuting gawa at maayos ang ating pananalita para mawin ang mga outsiders, ang mga hindi pa nanampalataya kay Hesus Kristo. Kaya maging sa bahay natin. Paano tayo makitungo sa ating asawa, sa ating mga anak na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon? Sa mga wives, na ang inyong mga husbands hindi pa nakakilala kay Kristo. Ang inyong pananalita ay magkaroon ng asin. Huwag yung palaban. Huwag yung parang pupunta kayo ng giyera. Paano maniniwala ang inyong husband kung kayo matapang na sumagot or makipagtalo sa inyong husband? Huwag niyong kalilimutan ang Colossians chapter 4, verse 6. Kung paano makipag-usap. Tayong mga magulang, ang ating mga anak na hindi pa nanampalataya kay Kristo, na ang hirap natin silang i-win, paano tayo makipag-usap sa kanila? Pagalit? Pasigaw? Hindi dapat ganon. Maging gracious tayo. Minsan kasi hindi natin naiisip maging ang ating pamilya. Naisip lang natin, pag sinabi nating outsiders, nasa isip natin yung mga unbelievers na mga katrabaho natin, mga kaklase natin, mga kapitbahay natin, yung mga anak natin na hindi pa nanampalataya kay Kristo. Dapat maayos rin tayong makipag-usap sa kanila. Say amen. Kaya ang principle dyan is faith speaks with grace. Ang pananalita natin, nire-reflect nito ang ating pananampalataya. Ang ating pananalita, salamin yan ng ating paniniwala sa ating Panginoon. Kaya nga dapat guided ito ng wisdom eh. Yun ang sinabi mismo ni Apostle Paul sa verse 5. Nandun ang wisdom. Hindi niya ginamit ang knowledge diyan, ginamit niya wisdom. Sophia, na sumasagot tayo, tumutugon tayo, nakalmado tayo, na gentle tayo. With grace, ang ating pagsagot. Kasi nga, ang speech natin at ang conduct natin, nakalink yan. Kaya nga hindi pwede mong paghiwalayin itong 4 and 5. Inuna-una yung ating conduct, then pagkatapos ng conduct, ang ating speech. Link yan, yung dalawa na yan. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yan. Kasi nga, yung ating conduct, ang ating pamumuhay, nagpapakita ng ating pananampalataya, at pati ang ating pananalita ay extension ng ating pamumuhay. Kaya napakahalaga talaga, maging ang ating pananalita. Kaya ano dapat natin gawin? Speak with grace and wisdom. Sa panahon ngayon, katulad ng sinabi ko, maraming mga makabagong pariseyo. Mga hypocrite, mga judgmental, hindi sila gracious. Dapat ang mga mananampalataya hindi katulad ng mga pariseyo. Dahil tayo ay kay Kristo. Ang modelo natin ay si Kristo. At dahil siya ang modelo natin, kung paano nakitungo ang ating Panginoong Hesus sa mga tao, ganun din dapat tayo makitungo. Naalala ninyo yung isang babae na nahuli na nangulo niya at iniharap sa Panginoon at nanggigigil yung mga tao na i-judge ang babaeng ito.
At sinabi nila sa Panginoon, nahuli namin na nangangalun niya ang babaeng ito. At sinasabi sa law, dapat siyang batuhin hanggang siya'y mamatay. Hindi umimik ang Panginoon. Then kinulit siya. Then sinabi ng Lord, bumato ang sinumang hindi nagkasala. Mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata, binitawan nila ang kanilang bato. Ano sinabi ng Panginoon? Sa babae, nasaan yung mga humatol sa iyo? Then sabi ng Lord, ako hindi kita hahatulan. Then sumunod the word ng Panginoon, go and sin no more. Huwag niyong kalilimutan ang statement na yon. Hindi sinang-ayunan ng Panginoon ang mali ng babae. Binigyan niya ng chance yung babae. Kaya sinabi niyang, go and sin no more. Ang Panginoong Hesus, alam niya nagkamali yung tao. Hindi niya ginudge, hindi siya nagsalita ng hindi maganda. Kundi, sinabi niya, ako hindi kita hatulan. Go and sin no more. Ganon din dapat ang mga mananampalataya. Ganon din dapat tayong makitungo. Ganon din dapat ang ating attitude. Ganon din dapat ang ating pananalita. Bago tayo magsalita, kailangan isipin muna nating maigi ang ating sasabihin. Baka nakasakit tayo or makakasakit tayo. Baka yung joke natin nakakasakit na pala. Baka yung joke natin nakakainsulto na pala. Kung nasabi natin yon, mahalaga na humingi tayo ng tawad sa ating kapwa. Mahalaga maging gracious tayo sa ating pananalita. Yun nga sabi ko sa inyo, huwag sana tayo maging critical, huwag tayo basta-basta nagko-komento. Kasi parang napaka-kon tayo no? Yung ang hilig nating mag-comment. Kasi ganun ang ugaling laman eh. Di ba? Pag kumakain tayo, halimbawa, hindi natin kakilala yung kabilang table at nagsasalita. Sa isip natin, nagko-comment na tayo, pag ako, hindi ko gagawin yun. Mali yung ginawa ng tao na yan. Napapa-comment tayo, hindi naman hinihingi ang opinion natin. Sabihin mo sa katabi mo, mind your own business. Amen. Mahalaga na maging maingat tayo sa ating pananalita. Gamitin natin ang ating pananalita to build, not to hurt. Kaya iwasan natin mag-gossip. Iwasan natin maging sarcastic. Huwag tayong maging harsh sa ating kapwa. Kaya pag nakikipag-usap tayo, mahalaga na pag-pray natin, isipin natin yung ating sasabihin. Kaya nga nauna yung prayer sa pagkikipag-usap natin ganito, Lord, I pray na sa buong maghapon, yung mga makakasalamuha ko po, tulungan mo po ako na maging wise ako sa aking pagkikipag-usap. Na wag ako basta-basta magsasalita, na wag ako basta-basta mag-comment. Na sa aking pananalita, hindi sana maibagsak ang aking kapwa, kundi magkaroon ng alat ang aking pananalita. Kaya nga nauna ang prayer. Nakuha ninyo? Kung gusto ninyo na lumalim ang inyong pananampalataya, lalalim dapat ang inyong pananalangin, umaayos ang ating buhay, nagiging maingat sa ating pagsasalita.